Buti na lang hindi ko sasabihin na maulan. Yes. Maganda at maaraw na umaga sa inyong lahat, lalo higit sa ating mga kaibigan sa media, mga research partners at technology generators na kasama natin ngayon. At syempre ang aking mga masisipag na staff sa Applied Communication Division. Shout out naman dyan. Okay, at syempre katuwang namin today ang mga staff ng Agricultural Resources Management Research Division or RMRD ng TICARD, led by Ms. Oki Domingo. Sila, kasi ang topic natin ngayon ay saklaw ng kanilang technical division. So ang technology to people o T2P ay isa sa mga modalities ng DOST TICARD upang mailapit ang aming ahensya ang mga natatanging teknolohiya at iba pang mga natatanging outputs from the R&Ds na ginagawa at sinusuportahan ng TICARD. Ito ay mga pinaprint, broadcast at online media patungo sa publiko at grupong makikinabang nito. Siyempre, sa tulong yon ng ating mga media partners, kayo po, maraming salamat po. Kayo ang aming kasangga sa media at ikinagagalak namin ang inyong pagdalo at pakikisa sa aktibidad na ito. Ang media conference natin sa umagang ito ay may temang matatag ulan, Smart Agri-Solutions during La Niña and Rainy Season. So napapanahon at mahalaga ang pagtitipong ito dahil sa hamon ng kultura ng La Niña at tag-ulan. Hindi na bago sa ating bansa ang ito ng pabago-bagong panahon o climate change. Ito lamang karaang linggo ay may ilang sama ng panahon tayong naranasan na nakaapekto sa ating bansa. Bukod sa pagkansela ng mga klase at ang ating mga trabaho sa ilang lugar ay mayroon din mga malalaking epekto sa ating agrikultura. So ang tema natin na matatag-ulan ay sumisimbolo ng katatagan sa harap ng mga hamong dulot ng panahon ngayon. So sa araw na ito, tututukan natin ang ilang makabagong solusyon na bunga ng pag-aaral o pananaliksik na sinuportahan ng TICARD upang makatulong sa pagsulong sa sektor ng agrikultura ngayong tag-ulan. Kasama rin natin ang DOST Pag-asa, ang aming kapatid, kasama namin sa DOST upang talakayin ano nga ba ang La Niña. So yung mga gustong makaalam in-depth, ano ba talaga, ano bang science behind ng ating pabago-bagong panahon. Kabilang naman sa pag-aaral at teknolohiyang itatampok ngayong umaga ay ang hybrid solar-powered dehydrator. Napaka-importante po niyan. Kasi solar-powered, so mas matipid po siya. Malalaman po natin ano ba ang mga advantages nito. Meron tayong kasama from Central Luzon State University na tatalakayin naman po ang technology na Power Garden. Maganda po yung nakita kong larawan kanina kung paano nakakatulong sa mga pagbaha, paano nagiging significant itong Tower Garden na ito. And of course, dalawang proyekto sa ating Project Saray o yung Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture. Okay, so siguro naman narinig nyo na at some point yung Project Saray, napaka-ganda pong teknolohiya nito. So dalawa pong technologies na nabuo dito sa proyektong ito, yung community level Saray Enhanced Agricultural Monitoring Systems na tinatawag na CLSIMS at yung Saray Smart Pest Identification Technology or SpeedTech. Ito naman po ay ibibigay sa atin from yung team po nila ay led by the University of the Philippines, Los Baños, kasama ang I think 11 SUCs at mga national
government agencies na nagtaguyod upang maipaabot sa atin or ibibigay sa atin itong technology na to. Napakagaganda po at sana ay makapulot kayo ng mga mahalagang impormasyon at para maipaabot natin sa mas nakararaming tao dito sa ating bansa. So, sama-sama nating alamin ang mga teknolohiyang ito at kung paano nito matutulungan ang ating mga kababayan upang sila ay maging matatag ulan. So, yun. UST Pag-asa po at samahan niyo po ako sa ihatid ko po sa ating climate outlook po para sa susunod na ating na buwan or from October 2024 up to March 2025. So, wait lang po natin ang aking presentation. Once again, good morning po. So, ito po yung magiging presentation. Okay po. So, ito po yung magiging outline ng aking presentation. So, bago ko po ihatid sa inyo yung forecast, titingnan po natin or babalikan muna natin yung climate po dito sa ating bansa na greatly affected po by the rainfall distribution po. At itong pag-ulan po ay naapektuhan po ng iba't ibang weather systems po dito sa ating bansa tulad na lamang ng monsoon, mga tropical cyclones o mga bagyo at ng El Niño Southern Oscillation or ng ENSO. Bukod po din, ibibigay ko rin po ang ilan sa mga initiatives or strategies po ng UST Pag-asa patungkol po dito sa may El Niño or La Niña. At lastly po, doon ko po ibibigay yung ating climate outlook po for October 2024 up to March 2025. Next slide po. So dito po sa ating bansa, nahahati po sa 4 na climate types po at base po ito sa Modified Corona's Climate Classification. So sa unang part po, we have the climate type 1 po, yung naka-red. So makikita po natin dito na meron tayong dalawang pronounced na season. We have the dry season and the wet season. So yung dry season po, nasisimula po siya bandang November hanggang April. Tapos unti-unti na pong mas nadami yung nararanasang pag-ulan. Especially po during July to September na nagko-coincide po sa kasagsagan ng ating southwest monsoon o ng habagat. For type 2 naman po, makikita natin dito sa color blue naman, maulan po siya halos throughout the entire year po, especially po dito po sa part na to. And for climate type 3 naman, hindi po ganun ka-pronounce yung ating wet and dry season. Pero nakita natin dito na it is relatively dry po again from November to April and wet na po siya for the rest of the year. And lastly po, for climate type 3 naman po, mas evenly distributed na po yung mga nararanasan natin to nag-release ng onset sa rainy season. Ang cover lang po niya usually is itong ating climate type 1 lamang po. Dahil doon po pronounce yung pagkakaiba ng ating wet and dry season. Okay, next slide please. So bukod, tulad nga po nung nasabi ko kanina, yung pag-ulan po dito sa ating bansa ay naapektuhan din po ng mga monsoon. So ano nga po ba itong monsoon? Ito po monsoon ay yung seasonal reversal po ng winds. So, for example po, from April to September, ang nararanasan po dito sa ating bansa ay ang southwest monsoon o habagat. So, base po sa pangalan nito, ito po yung hangin na nagmumula po dito sa southwest. So, mainit na hangin po ito na may dalang moisture na makapagpapaulan po dito po sa may western side ng ating bansa. At kapag naman po October to March, so nagkakaroon po ng reversal. Yung hangin naman po is nagmumula dito sa may northeast. So, yung ating northeast monsoon o amihan. So, ito pong hangin na ito ay malamig po at maaari namang makapagdala ng pag-ulan dito sa may eastern side ng ating bansa. At dahil din po sa amihan o doon sa malamig na hangin at nag-meet po sila ng mainit na hangin naman po dito, nagkakaroon din tayo ng mga shear lines na makapagpapaulan po dito sa may bandang Visayas at Mindanao. Next slide po. At bukod po sa monsoon, isa rin po sa nagko-contribute sa pag-ulan na nararanasan natin dito sa ating bansa ay itong mga bagyo. So, base po dito sa mapa, makikita natin na for the months of June up to November, doon po mataas yung contribution ng mga bagyo sa Philippine rainfall. So, ito pong mga buwan na ito ay nagko-coincide po doon sa ating active TC season, kung saan mas marami po yung mga nabubuo o pumapasok na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. At,
Dito rin po, during July to August, nakita rin po natin dito sa total rainfall na nagiging mas maulan po dito sa may western side dahil na-enhance po ng ating mga bagyo yung habagat. And for September to November season naman po, though meron pa rin pong habagat dito, kaya may konti tayo nakita red. And nagiging kasabayan na rin po niyan yung ating amihan from starting October, kaya nagiging mas maulan na po dito sa may eastern side. Okay, next slide please. At magtungo naman po tayo ngayon sa inabang po natin itong El Niño Southern Oscillation o ENSO. So ito pong ENSO ay isang large-scale phenomena po. Yung impacts po nito ay hindi lamang sa bansa natin naranasan, kundi pati na rin po sa ibang parto. So ito pong event ay dahil po sa interaction na nangyayari with atmosphere at ng ating kanal. So ang binabantayan po nating region ay itong Central and Eastern Equatorial Pacific. So kapag po nagkakaroon ng unusual warming po or mas umiinit yung ating karagatan, doon po natin masasabi na may El Niño na. At kapag naman po unusual cooling yung nararanasan po sa domain na ito, doon naman po nagkakaroon tayo ng La Niña. Tapos meron din tayong ENSO neutral phase kung saan yung normal lang po na temperature sa ating karagatan ang nararanasan. Next slide please. So i-discuss naman po natin yung pagkakaiba ng tatlong phases po na ito, no? So during neutral condition or ENSO neutral, so, meron po tayong mga easterlies or yung mga hangin po na nanggagaling dito sa east. Pinupush nila yung mainit na karagatan po ay po dito, papunta po dito sa may Western Pacific or yung side na mas malapit na po sa ating bansa. At dahil mas mainit po dito, nagiging mas conducive po itong environment na ito sa pagkakaroon po ng mas maraming cloud formation na maaaring mag-cause ng pag-ulan po. Kaya naman, during ENSO neutral, tayo ay nakararanas ng normal na dami ng pag-ulan. Kapag naman po El Niño na naranasan po natin kailan lamang, ito pong easterlies natin ay humihina po. Kaya hindi masyadong napupush po papunta sa atin itong warm waters. Kaya naman hindi ganoon kadami nagiging cloud formation sa ating bansa at doon po tayo nakararanas ng kabawasan po sa pag-ulan. At dito naman po sa La Niña, ang na-experience naman po natin dito ay mas tumalakas po yung ating easterlies. Kaya mas napupush po yung mainit na tubig, papalapit po dito sa ating bansa. Kaya nagkakaroon tayo ng mas maraming cloud formation at mas maraming pag-ulan. So next slide po. So, i-differentiate lang po natin again ang El Niño versus La Niña. Again, ang El Niño po is a warm phase of ENSO and it lasts po usually for 8 to 12 months lamang po and it occurs every 2 to 7 years. And malalaman natin na El Niño na po kapag, again, mas mainit na karagatan na po yung dun sa may Central and Eastern Equatorial Pacific. Tapos humihina po ang ating easterlies. At mas kakaunti po yung cloud formation na nagdadala ng pag-ulan sa ating bansa. Pero again, hindi po natin tinatanggal yung pagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa dahil meron pa po tayong mga ibang weather systems na maaari pong magdala ng pag-ulan. Tulad na lamang po ng localized thunderstorms. Next naman po, during La Niña, again, it is the full phase of ENSO po at it usually lasts po for 1 to 3 years. So, mas malakas po normally yung duration po nito kaysa sa El Niño. And it also occurs every 3 to 4 years naman po. At masasabi naman natin na La Niña na kapag nagkakaroon ng cooling again sa ating Central and Eastern Equatorial Pacific. So, mas lumalamig po yung karagatan sa parte na yun. At bukod po dyan, nakararanas din tayo again ng mas malalakas na easterlies. At dahil din po doon, magkakaroon po ng mas maraming cloud formation sa ating bansa na makapagdadala ng mas maraming ulan po. Alright, so next slide po. Yan. So magtungo na po tayo sa ating climate outlook po for the next 6 months. Next slide po. So, ito po yung sa ating La Niña, inaabangan po natin. So, base po sa ating forecasts, nakita po natin na mas tumaas na po yung probability. So, nasa 71% na po. So, La Niña is favored po to emerge in September, October, November 2024 seasons or anytime within that period po. With a 71% chance na po and ina-expected po natin ito na magtutuloy po ito hanggang sa first quarter ng 2025 or during January, February, March 2025. Next slide, please. So, sa kasalukuyan po, ang ating ENSO alert system status ay nasa La Niña alert pa rin po. At inaasahan natin na
And sa neutral conditions pa rin po ang mag-prevail over the tropical Pacific Ocean. Pero itong ating mga climate models, combined our expert judgment po, ay nagsasuggest na po again ng 71% chance na mag-form yung La Nina sa September, October, November 2024 season at it will likely persist po hanggang sa first quarter ng 2025. Masasabi natin na borderline La Nina or La Nina-like conditions will be likely during our forecast period po. Next slide, please. So magtungo naman po tayo sa ating rainfall forecast po for the next 6 months. So ito po ay yung ating forecast po both in magnitude 4 millimeters of rainfall and sa percent normal. So makikita po natin dito na tulad nga po nung na-discuss ko kanina dahil magko-coincide din po itong ating forecast period sa amihan, nakita po natin na nagiging maulan na rin po dito sa may eastern side ng ating bansa. Ayan. So for the month of October po, nag-range po from near normal to above normal rainfall conditions ang maaari nating maranasan po sa ating bansa at meron na rin pong parte dito sa may Masbate na maaari na po makaranas ng way above normal rainfall. Pagdating naman po ng November, yan po, halos buong Luzon na po ang makararanas ng above normal rainfall conditions po. At dito naman po sa may bandang Visayas at Mindanao ay nag-range po usually sa below normal up to near normal rainfall conditions. At pagdating naman po ng December, makita natin mas naging blue na po in most parts ng ating bansa. At maaari na po tayo makaranas ng above to way above normal rainfall conditions, except po dito sa ilang parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng January, mas malaking part na po ng ating bansa yung naka-dark blue na po at maaaring makaranas ng way above normal rainfall conditions. At makita naman po natin na dito sa may western side, magkakaroon na po, maaari po silang maka-experience ng below to near normal rainfall conditions. At pagdating naman po ng February, medyo bawas na po yung mga lugar na maaaring makaranas ng way above normal rainfall. Pero dito po sa ating western side naman po, yan po, maaari na makaranas na lamang ng near normal rainfall conditions. At dito naman po sa side na ito ay way below normal. At pagdating po ng March, nakita po natin yung kabawasan na po sa mga color blue po ni areas. So, mostly po dito sa Luzon, ay makararanas na po ng way below to near normal rainfall conditions po. Except po dito sa may bandang Mindanao po, yan, medyo maulan pa rin po sa part yan. Okay, next slide po. Dito naman po tayo sa ating probabilistic rainfall forecast. So, base po dito, may more on naka-blue po sila. So, masasabi po natin na yung forecast probabilities po natin ay nag-lead po towards above normal rainfall conditions po during our forecast period po from October to March 2025. Next slide, please. Dito naman po tayo sa forecast po natin sa dami ng bagyo from October to March. So, for the month of October po, ang inaasahan natin na mabubuo or papasok sa ating PAR ng mga bagyo ay 2 or 3. Sa November naman po ay 1 or 2. Sa December ay 1 or 2 ulit. And for January, 0 or 1. For February, 0 or 1. And for March, 0 or 1 din po. So, all in all po, may inaasahan po tayong 4 to 10 na bagyo na mabubuo sa ating PAR. At ito naman po yung usual ng mga tracks nila. So makikita po natin for the months of October to December, medyo dito po sa may bandang Luzon at Visayas po yung mga pwedeng daanan ng bagyo, pati na rin po dito sa may November and December. At pagdating naman po ng January to March, mas bawas na po or mas onti na po yung mga possible na bagyo na pumasok sa ating bansa. Next slide please. So ito pong ENSO natin ay nakaka-apekto rin po sa, maaari maka-apekto po sa dami ng bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So tulad nga po nung na-discuss ko po kanina, during El Nino po, ang mas mainit na karagatan po ay dito po sa malayo sa atin. At isa po kasi sa ingredients para mabuo ang isang bagyo ay dapat po meron tayong mainit na karagatan. At dahil dito po yung mas mainit, yung usual po na location kung saan mas nabubuo yung mga bagyo ay dito po, mas malayo po sa atin. Kabaligtaran naman po pag La Nina, since mas malapit na po sa bansa natin yung mainit na karagatan, mas marami pong mga bagyo yung nabubuo po dito sa part na to, or mas malapit sa ating bansa.
At base rin po sa aming analysis, from October to December po, ang napansin po is nagkakaroon po ng mas marami pong bagyo during La Nina po. At kabaliktaran naman po pag El Nino, from October to December po ito. Ngunit pagdating po ng January to March, both na po El Nino at La Nina, may na-observe po tayo, kabawasan naman po pag-onti ng mga bagyong pumapasok sa ating PAR. Next slide po. So, discuss naman po natin yung mga possible impacts po ng La Nina sa iba't ibang sectors. So, for the agriculture sector, dahil po magkakaroon tayo ng mas maraming pag-ulan, maaari po itong mag-cause ng mga pagbaha dito sa ating mga low-lying agricultural lands na makakapag-damage po sa ating mga pananim at makakapag-increase din po ng mga pests at mga diseases po sa ating mga crops. And for the water resources naman po, dahil mas marami ang pag-ulan, nagiging saturated po yung ating mga water systems at maaari po tayo magkaroon ng mga river flooding at dam spillage. And in terms of human health naman po, maaari po tayo magkaroon ng prevalence of waterborne diseases lamang ng cholera, leptospirosis, at pati na rin po ng dengue dahil nagkakaroon po tayo ng mga stagnant na water systems. At dito naman po sa environment, maaari pong mag-cause ng mga pag-ulan ng landslides and also coastal erosion dahil sanhi na lamang ng mga big and strong waves na tulad po yung ating storm swells at pwede roon ng seaside flooding. Ito naman po sa ating urban areas, maaari pong makadamage yung mga infrastructure, yung mga pagbaha. At syempre po tayo ay makaka-experience ng economic losses dahil na rin po sa traffic at mga suspension po sa trabaho at sa pasok po ng mga bata sa school. So ano nga ba yung mga pwede natin gawin para ma-minimize yung impacts or risk ng La Nina as well as ma-maximize yung mga potential benefits po nito. So unang-una po, lagi po natin i-check yung mga flood warning advisories galing Pag-asa at pati na rin po dun sa mga local DRRM offices po natin at pati yung mga local news bulletins. Next naman po, maaari rin natin i-maximize yung ating mga rainwater harvesting and storage. Next po, maaari po natin tanggalin yung mga obstruction po sa ating mga daanan po ng mga tubig sa daluyan. And next is, tayo po ay makiisa or makikooperate po sa mga local measures para tayo ay makatulong sa pag-manage ng impacts ng La Nina. And for the agriculture sector po, maaari po tayo mag-prepare ng mga post-harvest facilities for drying and storage of agricultural produce. And maaari rin po tayong kumuha ng mga crop insurance. At syempre po, bukod po sa advisories na binibigay ng Pag-asa, i-check din po natin yung mga advisories po galing sa ating mga local agriculture officials. And lastly po, always have your emergency disaster kit ready. So iyan lamang po ilan sa mga payong maibibigay ng Pag-asa. Next slide please. So bukod po riyan, ito po ay ilan lamang sa mga initiatives or strategies ng DOST Pag-asa para po magbigay ng information sa inyong ating mga end users. So, sa DOST Pag-asa po, kami po ay nagkakaroon ng daily rainfall monitoring and assessment po. And weekly rin po namin monitor at ina-update sa mga EDSO indicators para malaman po natin kung magtutuloy ba yung La Nina o hindi. And meron din po nirevise yung Pag-asa na EDSO Alert and Warning System na nagsisilbi pong guide sa ating mga end users po kung ano na pong level ng ating EDSO. And re-release din po kami monthly ng mga 6-month forecast po tulad na lamang po nung pinakita ko po kanina. So bukod po sa rainfall, meron din po kami temperature forecasts. And additionally po, meron din kami dinidisseminate regularly ng mga forecasts at advisories po available po sa aming website. Nagko-conduct din po kami monthly ng National Climate Outlook Forum po para ihatid po yung mga updated na mga forecasts sa inyo. And bukod po diyan, meron din kami mga provincial or regional climate forum po para yung mga forecast and information ay mas tailored po para sa mga lugar. Next slide po. So as a summary po, again, ang ENSO alert system status natin ay nasa La Nina alert pa rin po. So 71% chance of La Nina forming in September-November 2024 season, and it will likely persist po hanggang sa first quarter ng 2025. At borderline La Nina or La Nina-like conditions will be likely po during our forecast period.
And for rainfall naman, ang ating forecast probabilities po again ay nag-lean towards above normal rainfall conditions. And for tropical cyclones naman, may inaasahan po tayo 4 to 10 yung mga bagyo na magde-develop or papasok sa PER from October 20 up to March 2025. Next slide po. Yan. So, basahan niyo po na yung Pag-asa po ay lagi po nakamonitor sa ating luming na linya at magpro-provide po kami lagi ng update whenever necessary. And i-plug ko lang po, so tomorrow po ay ang aming 176 Climate Forum po. Para po mas malaman yung mas updated at mas kompletong forecast po, maaari po kayong manood po sa aming Facebook Live or sa YouTube channel ng DOST Pag-asa. Next slide po. So, ayun lang po. Maraming salamat at sama-sama po tayo maging matatag ulan. Magandang umaga po sa inyong lahat. I-present ko po dito yung component ng Project Saray. Ang Project Saray po ay smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. Madami po itong component. Ang ipapakita ko po sa inyo, dalawang component, yung CLCs at saka yung SpeedTech. Yung Project Saray po, kinover niya 9 crops, but after the project, medyo nagdagdagan pa po. Yung 9 crops include rice, corn, coffee, cacao, coconut, banana, sugarcane, soybean, and tomato. Ito po ay co-implemented by 11 SUCs, 6 national government agencies, and malaki pong grupo. Project Saray, although siya ay led by the University of the Philippines, madami pong kaming kasamang researchers also from the different SUCs. Ito po, ang implementing agency is led by UPLB. Iba't ibang multidisciplinary po ito. Kaya yung mga experts po, or researchers ay galing sa iba't ibang kolehiyo, led by School of Environmental Science and Management, College of Engineering, College of Agriculture and Food Science, and College of Arts and Sciences. Ang funding agency po ay DOST Picard and DOST. And ito po yung main objective ng buong program. Deployment of science-based crop technologies and protocols, institutionalization of integrated crop monitoring and forecasting system, generate crop advisories and develop capacities among the different partners. Ito po yung system ng Project Saray, which include the use of remotely sensed satellite data, and then may collection din po ng ground data, then may mobile applications and crop and weather data. So ito pong mga component na to ay magbibigay ng cropping decision support system and early warning, na katulad nga po nitong ating kinakaharap na posibleng La Nina, ay maganda po yung meron siyang early warning component. So ito po yung ibang katanungan na gustong sagutin ng Project Saray in order to improve ito pong ating crop production. When to plant, where to plant, what variety to plant, what's the smartest way to irrigate, fertilize, or manage pests, and what's the status of crop production and damages. So ito po yung mga major na katanungan, and of course marami pa rin po mga maliliit na katanungan about crop production na gustong sagutin ng Project Saray. Now let me introduce yung pong component na yung CLCs.
alam po natin na ang isa sa pinaka advanced and of course expensive na technology is the satellite technology. So, pag pinag-usapan natin ang satellite technology, ito po ay isang advanced na technology. So, ang Project Saray po, yung isang component, ang gusto natin ay maibigay itong satellite technology para magamit ng ating small farmers. And I will show later on kung paano po ito nangyari during the Project Saray. So, yung pong satellites, meron na po tayo sa ngayon ng 9,000 plus na satellites na nag-o-orbit sa Earth. And then, 9 out of 10 or mga 90% po nito, nagko-collect siya ng information about the ground. So, ano pong information? Katulad po ng anong nakatanim sa ngayon, yung pinaka recent na nakatanim, o anong status ng crop na nakatanim. So, ito po yung ginagawa ng mga satellites ngayon. And yun nga po ang gusto nating mga information na gusto nating ma-translate into a form na po pwedeng maggamit na agad ng ating mga farmers, na hindi na sila yung mag-i-interpret pa. So, ang isa pa pong kagandahan nito mga satellites na to, meron ng satellite since 1980s. In fact, meron pa pong sa 70s, but ang kagandahan po nito, kapag pinag-usapan natin ang climate. Maaraw, mabuti na lang hindi ko sasabihin na maulan. Yes. Maganda at maaraw na umaga sa inyong lahat, lalo higit sa ating mga kaibigan sa media, mga research partners at technology generators na kasama natin ngayon. At syempre ang aking mga masisipag na staff sa Applied Communication Division. Shout out naman dyan. Okay, at syempre katuwang namin today ang mga staff ng Agricultural Resources Management Research Division or RMRD ng TICARD, led by Ms. Oki Domingo. Sila, kasi ang topic natin ngayon ay saklaw ng kanilang technical division. So ang technology to people o P2P ay isa sa mga modalities ng DOST TICARD upang mailapit ang aming ahensya ang mga natatanging teknolohiya at iba pang mga natatanging outputs from the R&Ds na ginagawa at sinusuportahan ng TICARD. Ito ay mga pinaprint, broadcast at online media patungo sa publiko at grupong makikinabang nilo. Siyempre, sa tulong yon ng ating mga media partners, kayo po, maraming salamat po. Kayo ang aming kasangga sa media at ipinagagalak namin ang inyong pagdalo at pakikisa sa aktibidad na ito. Ang media conference natin sa umagang ito ay may temang matatag ulan, Smart Agri-Solutions during La Niña and Rainy Season. So napapanahon at mahalaga ang pagtitipong ito dahil sa hamon ng kultura ng La Niña at tag-ulan. Hindi na bago sa ating bansa ang ito ng kabago-bagong panahon o climate change. Dito lamang karaang linggo ay may ilang sama ng panahon tayong naranasan na nakaapekto sa ating bansa. Bukod sa pagkansela ng mga klase at ang ating mga trabaho sa ilang lugar ay mayroon din mga malalaking epekto sa ating agrikultura. So ang tema natin na matatag-ulan ay sumisimbolo ng katatagan sa harap ng mga hamong dulot ng panahon ngayon. So sa araw na ito, tututukan natin ang ilang makabagong solusyon na bunga ng pag-aaral o pananaliksik na sinuportahan ng TICARD upang makatulong sa pagsulong sa sektor ng agrikultura ngayong tag-ulan. Kasama rin natin ang DOST Pag-asa, ang aming kapatid, kasama namin sa DOST upang talakayin ano nga ba ang La Niña. So yung mga gustong makaalam
in-depth, ano ba talaga, ano bang science behind ng ating pabago-bagong panahon. Kabilang naman sa pag-aaral at teknolohiyang itatampok ngayong umaga ay ang hybrid solar-powered dehydrator. Napaka-importante po yan. Kasi solar-powered, so mas matipid po siya. Malalaman po natin ano ba ang mga advantages nito. Meron tayong kasama from Central Luzon State University na tatalakayin naman po ang technology na Power Garden. Maganda po yung nakita kong larawan kanina kung paano nakakatulong sa mga pagbaha, paano nagiging significant itong Tower Garden na ito. And of course, dalawang proyekto sa ating project sa RAI o yung Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture in the Okay, so siguro naman narinig nyo na at some point yung project sa RAI, napaka-ganda pong teknolohiya nito. So dalawa pong technologies na nabuo dito sa proyektong ito, yung community level sa RAI Enhanced Agricultural Monitoring Systems na tinatawag na CLSIMS, at yung sa RAI Smart Pest Identification Technology or SpeedTech. Ito naman po ay ibibigay sa atin from yung team po nila ay led by the University of the Philippines, Los Baños, kasama ang I think 11 SUCs at mga national government agencies na nagtaguyod upang maipaabot sa atin or ibibigay sa atin itong technology na to. Napakagaganda po at sana ay makapulot kayo ng mga mahalagang impormasyon at para maipaabot natin sa mas nakararaming tao dito sa ating bansa. So, sama-sama nating alamin ang mga teknolohiyang ito at kung paano nito matutulungan ang ating mga kababayan upang sila ay maging matatag ulan. So, yun. UST Pag-asa po at samahan niyo po ako sa ihatid ko po sa ating climate outlook po para sa susunod na ating buwan or from October 2024 up to March 2025. So, wait lang po natin ang aking presentation. Once again, good morning po. So, ito po yung maging presentation. Okay po. So, ito po yung magiging outline ng aking presentation. So, bago ko po ihatid sa inyo yung forecast, titingnan po natin or babalikan muna natin yung climate po dito sa ating bansa na greatly affected po by the rainfall distribution po. At itong pag-ulan po ay naapektuhan po ng iba't ibang weather systems po dito sa ating bansa tulad na lamang ng monsoon, mga tropical cyclones o mga bagyo at ng El Niño Southern Oscillation or ng ENSO. Bukod po din, ibibigay ko rin po ang ilan sa mga initiatives or strategies po ng DOST Pag-asa patungkol po dito sa may El Niño or La Niña. At lastly po, doon ko po ibibigay yung ating climate outlook po for October 2024 up to March 2025. Next slide po. So dito po sa ating bansa, nahahati po sa 4 na climate types po at base po ito sa Modified Corona's Climate Classification. So sa unang part po, we have the climate type 1 po, yung naka-red. So makikita po natin dito na meron tayong dalawang pronounced na season. We have the dry season and the wet season. So yung dry season po, nasisimula po siya bandang November hanggang April. Tapos unti-unti na pong mas nadami yung nararanasang pag-ulan. Especially po during July to September na nagko-coincide po sa kasagsagan ng ating southwest monsoon o ng habagat. For type 2 naman po, makikita natin dito sa color blue naman, maulan po siya halos throughout the entire year po, especially po dito po sa part na to. And for climate type 3 naman, hindi po ganun ka-pronounce yung ating wet and dry season. Pero nakita natin dito na it is
relatively dry po again from November to April and wet na po siya for the rest of the year. And lastly po, for climate type 3 naman po, mas evenly distributed na po yung mga nararanasan natin. Nag-release ng onset sa rainy season, ang cover lang po niya usually is itong ating climate type 1 lamang po. Dahil doon po pronounce yung pagkakaiba ng ating wet and dry season. Okay, next slide please. So bukod, tulad nga po nung nasabi ko kanina, yung pag-ulan po dito sa ating bansa ay naapektuhan din po ng mga monsoon. So ano nga po ba itong monsoon? Ito po monsoon ay yung seasonal reversal po ng winds. So, for example po, from April to September, ang nararanasan po dito sa ating bansa ay ang southwest monsoon o habagat. So, base po sa pangalan nito, ito po yung hangin na nagmumula po dito sa southwest. So, mainit na hangin po ito na may dalang moisture na makapagpapaulan po dito po sa may western side ng ating bansa. At kapag naman po October to March, so nagkakaroon po ng reversal, yung hangin naman po is nagmumula dito sa may northeast. So, yung ating northeast monsoon o amihan. So, ito pong hangin na ito ay malamig po at maaari namang makapagdala ng pag-ulan dito sa may eastern side ng ating bansa. At dahil din po sa amihan o doon sa malamig na hangin, at nag-meet po sila ng mainit na hangin naman po dito, nagkakaroon din tayo ng mga shear lines na makapagpapaulan po dito sa may bandang Visayas at Mindanao. Next slide po. At bukod po sa monsoon, isa rin po sa nagko-contribute sa pag-ulan na nararanasan natin dito sa ating bansa ay itong mga bagyo. So, base po dito sa mapa, makikita natin na for the months of June up to November, doon po mataas yung contribution ng mga bagyo sa Philippine rainfall. So, ito pong mga buwan na ito ay nagko-coincide po doon sa ating active TC season, kung saan mas marami po yung mga nabubuo o pumapasok na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. At, dito rin po, during July to August, nakita rin po natin dito sa total rainfall na nagiging mas maulan po dito sa may western side dahil na-enhance po ng ating mga bagyo yung habagat. And for September to November season naman po, though meron pa rin pong habagat dito, kaya may konti tayo nakita red. And nagiging kasabayan na rin po niyan yung ating amihan from starting October, kaya nagiging mas maulan na po dito sa may eastern side. Okay, next slide please. At pagtungo naman po tayo ngayon sa inabang po natin itong El Niño Southern Oscillation o ENSO. So ito pong ENSO ay isang large-scale phenomena po. Yung impacts po nito ay hindi lamang sa bansa natin naranasan, kundi pati na rin po sa ibang parto. So ito pong ENSO ay dahil po sa interaction na nangyayari with atmosphere at ng ating kanal. So ang binabantayan po nating region ay itong Central and Eastern Equatorial Pacific. So kapag po nagkakaroon ng unusual warming po or mas umiinit yung ating karagatan, doon po natin masasabi na may El Niño na. At kapag naman po unusual cooling yung nararanasan po sa domain na ito, doon naman po nagkakaroon tayo ng La Niña. Tapos meron din tayong exoneutral phase kung saan yung normal lang po na temperature sa ating karagatan ang nararanasan. Next slide please. So i-discuss naman po natin yung pagkakaiba ng tatlong phases po na ito, no? So, during neutral condition or exoneutral, so meron po tayong mga easterlies or yung mga hangin po na nanggagaling dito sa east. Pinupush nila yung mainit na karagatan po ay po dito, papunta po dito sa may Western Pacific or yung side na mas malapit na po sa ating bansa. At dahil mas mainit po dito, nagiging mas conducive po itong environment na ito sa pagkakaroon po ng mas maraming cloud formation na maaaring mag-cause ng pag-ulan po. Kaya naman, during exoneutral, tayo ay nakararanas ng normal na dami ng pag-ulan. Kapag naman po El Niño na naranasan po natin kailan lamang, ito pong easterlies natin ay humihina po. Kaya hindi masyadong napupush po papunta sa atin itong warm waters. Kaya naman hindi ganoon kadami nagiging cloud formation sa ating bansa at doon po tayo nakararanas ng kabawasan po sa pag-ulan. At dito naman po sa La Niña, ang na-experience naman po natin dito ay mas tumalakas po yung ating easterlies, kaya mas napupush po yung mainit na tubig, papalapit po dito sa ating bansa, kaya nagkakaroon tayo ng mas maraming cloud formation at mas maraming pag-ulan. So next slide po. So, i-differentiate lang po natin again ang El Niño versus La Niña. Again, ang El Niño po is a warm phase of ENSO and it lasts po usually
for 8 to 12 months lamang po, and it occurs every 2 to 7 years. And malalaman natin na El Niño na po kapag, again, mas mainit na karagatan na po yung dun sa may Central and Eastern Equatorial Pacific. Tapos humihina po ang ating easterlies. At mas kakaunti po yung cloud formation na nagdadala ng pag-ulan sa ating bansa. Pero again, hindi po natin tinatanggal yung pagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa dahil meron pa po tayong mga ibang weather systems na maaari pong magdala ng pag-ulan. Tulad na lamang po ng localized thunderstorms. Next naman po, during La Nina, again, it is the full phase of ENSO po. At it usually lasts po for 1 to 3 years. So, mas malakas po normally yung duration po nito kaysa sa El Niño. And it also occurs every 3 to 4 years naman po. At masasabi naman natin na La Nina na kapag nagkakaroon ng cooling again sa ating Central and Eastern Equatorial Pacific. So, mas lumalamig po yung karagatan sa parte na yun. At bukod po dyan, nakararanas din tayo again ng mas malalakas na easterlies. At dahil din po doon, magkakaroon po ng mas maraming cloud formation sa ating bansa na makapagdadala ng mas maraming ulan po. Alright, so next slide po. Yan. So magtungo na po tayo sa ating climate outlook po for the next 6 months. Next slide po. So, ito po yung sa ating La Nina, inaabangan po natin. So, base po sa ating forecasts, nakita po natin na mas tumaas na po yung probability. So, nasa 71% na po. So, La Nina is favored po to emerge in September, October, November 2024 seasons or anytime within that period po with a 71% chance na po and ina-expected po natin ito na magtutuloy po ito hanggang sa first quarter ng 2025 or during January, February, March 2025. Next slide, please. So, sa kasalukuyan po, ang ating ENSO alert system status ay nasa La Nina alert pa rin po. At inaasahan natin na ENSO neutral conditions pa rin po ang mag-prevail over the tropical Pacific Ocean. Pero itong ating mga climate models, combined our expert judgment po, ay nagsasuggest na po again ng 71% chance na mag-perform yung La Nina sa September, October, November 2024 season at it will likely persist po hanggang sa first quarter ng 2025. Masasabi natin na borderline La Nina or La Nina-like conditions will be likely during our forecast period po. Next slide, please. So, magtungo naman po tayo sa ating rainfall forecast po for the next 6 months. So, ito po ay yung ating forecast po both in magnitude 4 millimeters of rainfall and sa percent normal. So, makikita po natin dito na tulad nga po nung na-discuss ko kanina dahil magko-coincide din po itong ating forecast period sa amihan, nakita po natin na nagiging maulan na rin po dito sa may eastern side ng ating bansa. Ayan. So for the month of October po, nag-range po from near normal to above normal rainfall conditions ang maaari nating maranasan po sa ating bansa at meron na rin pong parte dito sa may Masbate na maaari na pong makaranas ng way above normal rainfall. Pagdating naman po ng November, yan po, halos buong Luzon na po ang makararanas ng above normal rainfall conditions po. At dito naman po sa may bandang Visayas at Mindanao ay nag-range po usually sa below normal up to near normal rainfall conditions. At pagdating naman po ng December, makita natin mas naging blue na po in most parts ng ating bansa. At maaari na po tayo makaranas ng above to way above normal rainfall conditions, except po dito sa ilang parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng January, mas malaking part na po ng ating bansa yung naka-dark blue na po at maaaring makaranas ng way above normal rainfall conditions. At makita naman po natin na dito sa may western side, magkakaroon na po, maaari po silang maka-experience ng below to near normal rainfall conditions. At pagdating naman po ng February, medyo bawas na po yung mga lugar na maaaring makaranas ng way above normal rainfall. Pero dito po sa ating western side naman po, yan po, maaari pa makaranas na lamang ng near normal rainfall conditions. At dito naman po sa side na ito ay way below normal. At pagdating po ng March, nakita po natin yung kabawasan na po sa mga color blue po ni areas. So, mostly po dito sa Luzon, ay makararanas na po ng way below to near normal rainfall conditions po. Except po dito sa may bandang Mindanao po, yan, medyo maulan pa rin po sa part yan.
Alright, next slide po. Dito naman po tayo sa ating probabilistic rainfall forecast. So, base po dito, may more on naka-blue po sila. So, masasabi po natin na yung forecast probabilities po natin ay nag-lead po towards above normal rainfall conditions po during our forecast period po from October to March 2025. Next slide, please. Dito naman po tayo sa forecast po natin sa dami ng bagyo from October to March. So, for the month of October po, ang inaasahan natin na mabubuo or papasok sa ating PAR ng mga bagyo ay 2 or 3. Sa November naman po ay 1 or 2. Sa December ay 1 or 2 ulit. And for January, 0 or 1. For February, 0 or 1. And for March, 0 or 1 din po. So, all in all po, may inaasahan po tayong 4 to 10 na bagyo na mabubuo sa ating PAR. At ito naman po yung usual na mga tracks nila. So, makikita po natin for the months of October to December, medyo dito po sa may bandang Luzon at Visayas po yung mga pwedeng daanan ng bagyo, pati na rin po dito sa may November and December. At pagdating naman po ng January to March, mas bawas na po or mas onti na po yung mga possible na bagyo na pumasok sa ating bansa. Next slide, please. So, ito pong ENSO natin ay nakaka-apekto rin po sa, maaari maka-apekto po sa dami ng bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So, tulad nga po nung na-discuss ko po kanina, during El Nino po, ang mas mainit na karagatan po ay dito po sa malayo sa atin. At isa po kasi sa ingredients para mabuo ang isang bagyo ay dapat po meron tayong mainit na karagatan. At dahil dito po yung mas mainit, yung usual po na location kung saan mas nabubuo yung mga bagyo ay dito po, mas malayo po sa atin. Kabaligtaran naman po pag La Nina, since mas malapit na po sa bansa natin yung mainit na karagatan, mas marami pong mga bagyo yung nabubuo po dito sa part na to, or mas malapit sa ating bansa. At base rin po sa aming analysis, from October to December po, ang napansin po is nagkakaroon po ng mas marami pong bagyo during La Nina po. At kabaligtaran naman po pag El Nino, from October to December po ito. Ngunit pagdating po ng January to March, both na po El Nino at La Nina, may na-observe po tayo, kabawasan naman po pag-onti ng mga bagyong pumapasok sa ating PAR. Next slide po. So, discuss naman po natin yung mga possible impacts po ng La Nina sa iba't ibang sectors. So, for the agriculture sector, dahil po magkakaroon tayo ng mas maraming pag-ulan, maaari po itong mag-cause ng mga pagbaha dito sa ating mga low-lying agricultural lands na makakapag-damage po sa ating mga pananim at makakapag-increase din po ng mga pests at mga diseases po sa ating mga crops. And for the water resources naman po, dahil mas marami ang pag-ulan, nagiging saturated po yung ating mga water systems at maaari po tayo magkaroon ng mga river flooding at dam spillage. And in terms of human health naman po, maaari po tayo magkaroon ng prevalence of waterborne diseases lamang ng cholera, leptospirosis, at pati na rin po ng dengue dahil nagkakaroon po tayo ng mga stagnant na water systems. At dito naman po sa environment, maaari pong mag-cause ng mga pag-ulan ng landslides and also coastal erosion dahil sanhi na lamang ng mga big and strong waves na tulad or yung ating storm swells at pwede roon ng seaside flooding. Ito naman po sa ating urban areas, maaari pong makadamage yung mga infrastructure, yung mga pagbaha at syempre po tayo ay makaka-experience ng economic losses dahil na rin po sa traffic at mga suspension po sa trabaho at sa pasok po ng mga bata sa school. So ano nga ba yung mga pwede natin gawin para ma-minimize yung impacts or risk ng La Nina as well as ma-maximize yung mga potential benefits po nito. So unang-una po, lagi po natin i-check yung mga flood warning advisories galing Pag-asa at pati na rin po dun sa mga local DRRM offices po natin at pati yung mga local news bulletins. Next naman po, maaari rin natin i-maximize yung ating mga rainwater harvesting and storage. Next po, maaari po natin tanggalin yung mga obstruction po sa ating mga daanan po ng mga tubig sa daluyan. And next is, tayo po ay makiisa or makikooperate po sa mga local measures para tayo ay makatulong sa pag-manage ng impacts ng La Nina. And for the agriculture sector po, maaari po tayo mag-prepare ng mga post-harvest facilities for drying and storage of agricultural produce.
And maaari rin po tayong kumuha ng mga crop insurance. At syempre po, bukod po sa advisories na binibigay ng Pag-asa, i-check din po natin yung mga advisories po galing sa ating mga local agriculture officials. And lastly po, always have your emergency disaster kit ready. So iyan lamang po ilan sa mga payong maibibigay ng Pag-asa. Next slide please. So bukod po riyan, ito po ay ilan lamang sa mga initiatives or strategies ng DOST Pag-asa para po magbigay ng information sa inyong ating mga end users. So, sa DOST Pag-asa po, kami po ay nagkakaroon ng daily rainfall monitoring and assessment po. And weekly rin po namin monitor at ina-update sa mga EDSO indicators para malaman po natin kung magtutuloy ba yung La Nina o hindi. And meron din pong dinevise yung Pag-asa na EDSO Alert and Warning System na nagsisilbi pong guide sa ating mga end users po kung ano na pong level ng ating EDSO. And nagre-release din po kami monthly ng mga 6-month forecast po, tulad na lamang po nung pinakita ko po kanina. So bukod po sa rainfall, meron din po kami temperature forecasts. And additionally po, meron din kami dinidisseminate regularly ng mga forecasts at advisories po, available po sa aming website. Nagko-conduct din po kami monthly ng National Climate Outlook Forum po, para ihatid po yung mga updated na mga forecasts sa inyo. And bukod po diyan, meron din kami mga provincial or regional climate forum po para yung mga forecast and information ay mas tailored po para sa mga lugar. Next slide po. So as a summary po, again, ang ENSO alert system status natin ay nasa La Nina alert pa rin po. So 71% chance of La Nina forming in September-November 2024 season, and it will likely persist po hanggang sa first quarter ng 2025. At borderline La Nina or La Nina-like conditions will be likely po during our forecast period. And for rainfall naman, ang ating forecast probabilities po again ay nag-lean towards above normal rainfall conditions. And for tropical cyclones naman, may inaasahan po tayo 4 to 10 yung mga bagyo na magde-develop or papasok sa PER from October 20 up to March 2025. Next slide po. Yan. So, basahan niyo po na yung Pag-asa po ay lagi po nakamonitor sa ating looming La Nina at magpro-provide po kami lagi ng update whenever necessary. And i-plug ko lang po, so tomorrow po ay ang aming 176 Climate Forum po. Para po mas malaman yung mas updated at mas kompletong forecast po, maaari po kayong manood po sa aming Facebook Live or sa YouTube channel ng DOST Pag-asa. Next slide po. So, ayun lang po. Maraming salamat at sama-sama po tayo maging matatag ulan.